Pagsawalan ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino Views Channel TV 83. Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nandito po tayo ulit sa istasyon na CCN News Filipino Views. Ang programang ito, ang talakayan ay ang Islam. Mga kababayan, at sa panampalatayang Islam ay meron po tayo ng konting ibabahagi sa ating nasaksihan nang tayo ay nagpapatrol, no? Ang ano natin nito ay paano tayo magkaroon ng ugnayan sa mga tao. Pag meron tayong nakita na kakaiba sa kanila, no, o mga balita na iparating natin sa kanila na para sa ganun ay malaman nila kung anong nangyayari sa ating mga lugar at sa iba't ibang mga lugar. Katulad po na ng ipapakita natin na nangyari po sa Marikina isang sunog. Ito po yung video, pakinggan po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula po sa balita sa CCN News sa Filipino Views. Nandito po tayo ngayon sa Tumana, Marikina, at meron pong nagaganap na sunog dito, Barangay Tumana, at buti lang po ay naagapan, at meron po atang airtag pan. Nandito po tayo at nakita ko siya, at dahil bilang isang electrician at wala sakit natin sa kanila, at tayo po huminto rito, at handa po tayong tumulong. Ito po ang serbisyo ng CCN News sa Filipino Views. Kahit saan po ay handa po tayong tumulong, at handa po tayong kumuha ng balita. At ito po ang mga bombero. Nangigilan ko sila at sabi ko, huwag muna kayong magano ng tubig, dahil hindi po pwedeng tubig ay ano niya sa kuryente. Bilang nawagapan, nawala na. Yan po ay nasaksihan natin ang pangyayari sa lugar ng Marikina. Isa sa mga lugar ng isang Marikina, Tumana, no? Alhamdulillah, at meron pa rin po tayong mga balita na ihatid na para po sa mga kababayan natin na mga nasalantanan ng bagyo, no? Meron po tayong video at nakarating po tayo mismo dun sa bodega ng DSWD, no?
nakita mo ito, panoodin po natin kung paano ipak at paano isakay yung mga relief na pinaparating sa ating mga kababayan ng mga relief. Alhamdulillah, ready po talaga ang ating gobyerno. No, hindi na sabihin natin ang gobyerno natin walang pakialam. Subhanallah, naka-ready po ito. Tingnan natin, panoodin po natin to. Ano mga relief na ibinibigay sa mga kababayan natin na baha. Ito yan, dito tayo ngayon sa bodega ng DSWD. Kinuha natin yung mga relief na ipamimigay natin sa ating mga kababayan. At iba-iba pong lugar ito, itong lugar na ito. Cavite, may mga probinsya, masakaw kung saan inabot ng baha or yung bagyo. Ay andito lahat ng andito lahat na kumukuha lahat ng mga relief at ito'y kinakalat sa buong Pilipinas. Yung ba ito, yung mga tag sa Mindanao din, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ito po ngayon yung relief na ipamimigay sa ating kapatiran dito sa Marikina Grand Mosque. Ito mga relief. 500 pieces pa yun. Bali, babalikan po namin yung iba. Okay. Yan po yung mga napanood po natin ng video. Ayun po yung isang serbisyo po natin sa ating station na CCN News Filipino Views. Pinapahatid po natin to na sa bawat isang hindi lang Muslim or sa mga Christian din. Malaman po natin yung kalagayan ng mga kababayan natin. Yung mga nasunog yan, nakita natin, may video tayo. No, yung paano mag-aksyon yung mga kababayan natin no, ng barangay Mashallah. Saludo po tayo sa isang barangay na talagang nilusong niya yung isang nasusunog na yung bahay doon sa pinaka-third floor, no? Tapos niya ang kwento niya sa akin madilim na talaga yung kwarto na yon. At wala sang dalawang isip kung hindi patayin to, no? At sabugan ito ng isang tubig, no? Nakasaksihan po natin yon. At doon yun yung sarili natin na mga kababayan natin, mga nasalanta ng bagyo, lalo na po sa Marikina. At binabati ko po, no? Mga aming press dyan na si Swaile Buhalan at ang mga jamaah natin dyan sa Grand Mosque sa Marikina. Mabuhay po tayo, mga kapatid dyan. At tayo, alam natin, nasaksihan natin ang pagsasama natin sa ating lugar na kahit na may binabagyo tayo, masaya pa rin tayo, nagtulong-tulong tayo, alhamdulillah. Ganyan kasi isang Muslim, na kung meron man dulubyo o meron man dumating sa kanya na isang sakuna, ay tanggap niya ito Tanggap niya ito. Hindi na sa pagsisisi na ano ba yan, bakit naman dumating sa atin itong dilubyo na ito, itong baha na ito. Kaya kami doon, pag nandun kami, sama-sama kami, no? Ay lahat kami doon, lalo pag nag-a-alarm na, ito isang nag-a-alarm na yung lugar namin, 14, 15, first alarm yon. Ibig sabihin yon ay nire-ready na po yung mga tao doon. Yung mga ready at nililigpit na yung mga gamit. Pag pangalawa, kailangan ilikas na yung mga gamit, no? Ilikas na yung gamit kung saan meron kayong mga bahay o matataas na bahay, tinataas na to. Kay kami, wala, mababa lang yung bahay namin. Ay doon kami sa masjid, alhamdulillah. At saludo ko sa aming presidente dyan na si Pres Buhalan at yung imam namin na si Uyan, no? Alhamdulillah at yung mga jamaah natin dyan ay nagkakaisa. Mabuhay po tayo at kawan tayo ng Allah at ang ating lugar ay bigyan pa ng mga biyaya na nanggagaling sa Allah, sa baba o sa taas o saan man tao na ay idulot ng itopik ng Allah o topic ng Allah sa yung mga tao na may kakayahan. Lalo na yung mga kababayan natin tulad ko kami Marikina, mababaw ang yung lugar namin, ay talagang daanan po talaga kami ng tubig doon kasi tabing ilog po kami. Kaya sa mga kababayan natin na mga Muslim na mayroong kakayahan, no? Na alamin po natin yung mga kalagayan ng mga kapatid natin mga Muslim. Hindi lang sa amin Marikina, no? Iba't ibang mga lugar na mayroong mga lugar na mababa na minsan ay
hindi na sila makapagtrabaho. Dahil yung paninda nila, hindi sila makapaglatag. Alam natin mga kababayan natin, nandyan sila, nagsa-sidewalk, kahit namuulan, no? Magtsatsaga sila, alhamdulillah. Dahil ganyan ng mga kapatiran natin na matsaga na kahit na matumal, no? Ay nandyan pa rin sila sa mga karsada, no? Kaya nga, itong hiling din namin mga kababayan. Sa mga nakakaintindi at yung kalagayan po ng isang Muslim, sa mga lugar, kita po natin kababayan. Yung mga kapatiran namin mga Muslim, nagtsatsaga sila dyan sa mga sidewalk. Minsan inuhuli nila no? Inuhuli nila yung mga paninda nila. Alam nyo ba kababayan? Sa mga hindi nakakaalam, sa mga kapatiran namin, yung nangyayari sa Mindanao. Alam niyo natin, ito yung magulo po sa Mindanao. Ito po, para malaman po ng mga kababayan natin mga Christian, bakit ang dami mga Muslim dyan na nagsa-sidewalk? Kahit nakakapiranggot na paninda, cotton buds, no, yung mga iba't ibang mga paninda diyan na halal, 'di ba? Alam niyo kababayan, sa Mindanao, ang trabaho po din diyan, nag-ano ng mais, nag-harvest, no? Pupunta po yan ng Maynila. Nagsasanla po yan, magbebenta po yan ng kalabaw, sasanla yung bahay nila at mumumuhunan sila, magsasakripisyo po sila dito sa Maynila. Pagdating niyan, alamin niya yung magandang paninday, yung hindi kagad masisira. Hindi kagad siguro pagkain, pwede mo pa sidewalk yan. Alam natin, yung mga kapatiran natin yan, no? Andiyan sila sa init. Siyempre, yung matibay, at kahit na init, ulan dyan, maulan na yan, hindi masisira. Kaya yung kita natin yung mga iba't ibang mga paninda ng kapatiran natin, no? Yung mga headset, di ba? Yung mga iba't ibang mga yan, yung sacrifice niyang kababayan, no? Ay mga sakripisyo ng kabay, meron yung mga pamilya na umasa paglabas ng bahay nila, no, meron yung mga pamilya nila na may sinusuporta yan. Minsan, nag-uupa pa yan, no? Pupunta sa mga kamag-anak yan. Pupunta yan para makasingit lang, subhanallah. Pero minsan dyan ay, isang bahay ay uupahan na yan, sama-sama sila dyan. Tingnan natin mga kababayan, mga kapatid sa panampalatayang Islam, yun yung kalagayan ng mga kababayan natin na yung nahihirapan, lalo yung mga sidewalk dyan, mga nangyayaring mga baha. Kaya sa mga kapatiran natin na medyo may kakayahan, suportahan po natin ito. Tulad po ng itong aming binabalita nito, ay para magising po yung mga kababayan natin na may kakayahan mga Muslim. Halimbawa ito sa mga pag-live namin, siguro, kami ang dahilan para magising tayo. At tingnan natin yung mga balita, tingnan natin yung mga narinig natin sa mga pangyayari sa mga kapatiran natin mga Muslim. No? Magbigay po tayo ng malasakit sa kanya. Tingnan po natin. Tingnan po natin na yung mga kalagayan nila, no? Yung mga nabaha, tingnan natin, no? Nangyari sa mga Putika, lalo yung lugar namin. Alimbawa na lang yung lugar namin na mababa. Mababa pag po doon, likas po talaga ang nangyayari sa amin. Kulang na lang siguro pati ipis daga doon, hakutin natin para makaligtas tayo ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung mga gamit. No? Tingnan natin, lahat yun, hinahakot namin yun. No? Hinahakot. Tingnan ang hirap ng mga kababayan natin na mga hinahalimbawa ko sa sarili ko, yung paghihirap ng isang kapatiran na Muslim na ito yung sinasananta na ng mga bagyo. No? Tapos yung lahat yung kababayan, may inatakas ng bahanon, merong iiwan ng mga putik at yung mga kababayan natin doon, walang matrabaho. Wala siyang, hindi siya makapagtinda. Umuulan, tas siyempre, sa sobrang bilis ng tubig, may iwan nila yung yung paninda nila. May iwan nila yung mga gamit nila. Kaya, ang gagawin, tapon na lang yung iba. Kaya iba, labahan na lang iba. Subhanallah. Yung pa rin yung, kahit basa, sinusuot na nila. Kaya, kababayan, pag mayroon tayo na ganito na mayroong nangyayaring mga pangyayaring ito, sana sa mga mayayaman natin, mga kapatiran, mga Muslim, gumawa po tayo ng foundation, no? Gumawa po tayo ng grupo na para ipunin yung mga damit doon, ipunin yung mga kayamanan natin, no? Para pag mayroon dumating na isang bagyo, no? Ay, mayroon tayong pundo, hindi na pag dumating ng bagyo, saka natin sasabihin sa mga tao, kailangan natin ng tulong ito, no? Kailangan natin ng tulong ito, itong yan, yung Marikina, no? Kailangan natin yan, no?
Kasi kung meron man tayong grupo na ito na para pag dumating na ang pangyayari ng mga pangangailangan ng mga kapatid na Muslim, meron po tayong madudukot. O hindi lang taon-taon siguro binabahal. O yari may nasunugan, o yari may na ospital, walang pambayad sa ospital, no? Magtulungan dahil ipakita natin na mag-umpisa tayo sa mga kapatiran natin. Mag-umpisa tayo sa mga kapatiran natin, ipakita natin sa bawat isang mga kapatiran natin na mga Muslim ay nagkakaisa tayo. Pag nakita ng mga hindi mga Muslim to, ganun pala ang mga kaginagawa ng mga Muslim. At tutularan tayo nila. Sasabihin nila, ay sipulan na si Chairman Mads, dahil tinulungan nila, ganun palang pagkakaisa ng isang Muslim. Kaya kabayan, gising tayo. Ipakita natin sa lahat ng mga tao ng gaano tayo magkaroon ng malasakit na tinatawag na ikram. Isabaga sa mga kapatiran natin, mga tablig, no, ikramul muslimin. Dahil subhanallah, ako rin po isa rin po ako nakadating diyan, nakapagkuris po diyan, no, alhamdulillah. At tayo po ay kumuha ng kaalaman diyan sa mga ating mga kapatid na mga tablig. Ito sinasama ko lang dahil lahat po ng mga grupo ng Muslim ay ito po yung magandang ginagawa at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag natin sulangatin. Huwag natin pigilan dahil kung ito yung labag or wala sa hadith, wala sa Quran, eh pwede natin pagbawalan, di ba? Yan naman sa meron mga hadith na pag meron kang nakita na hindi maganda, pagsabihin mo. Pag hindi mo kaya, ingat mo, di ba? Yung pinakamababa na iman, yung ilingin mo na ito'y masama. Pero kung ito'y kaya mo na sabihin mo, no, na ito'y bawal. Pero kung ang sasabihin mo ay kakasama mo at magagalit siya, ay ingat mo na lang. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam sa lahat ng mga intensyon natin. Kaya kababayan, ang intensyon natin, kaya ito sinasabi natin, ipinaparinig natin sa mga kapatiran natin na mga may kakayahan. Na meron kayong mga damit dyan na minsan ay natabi. Nandyan sa inyo mga aparador na hindi nyo na sinusuot, ipunin nyo. Dalhin nyo sa mga halimbawa na itong CSA News, Filipino Views. Diba? Isa chairman, mag-ugnayan po kayo sa aming chairman na masipag. Miro mo yan, itong chairman namin, subhanallah. Siya yung editor, siya pa yung director, siya pa lahat ng nakikita nyo yung ganda ng ating pagla-live dyan, yung aming chairman. Ang aming chairman dyan ang nag-edit dyan. Ang aming chairman na nagsiset up dyan, subhanallah. Kaya dadagdagan natin ang trabaho ng aming chairman. No, chairman, payag na payag ang chairman. Pero suporta kami. No, mayroon man tutulong na suporta na sa mga kapatiran natin na itutulong, siyempre idahan nyo rin sa mga pagkakatiwalaan na grupo. Grupo na katulad nito na ating grupo na ito, CSA News at Balita, no? Filipino Views ay napakaganda po ng napakaganda po ng ang aming gagawin at plano po namin dito. Hindi lang po sa pagbalita patungkol sa Islam, pati rin po sa mga nangyayari sa ating lugar. Kasi ito ginagawa natin ay walang kinikilingan, walang punoprotektahan, no? Dahil ito nga media no? Media ito para malaman natin, no, sa pangyayari, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin nangyayari. Ang mga kailan magkaroon sila ng balita. Balita na yung mga nangyayari sa lugar natin. Halimbawa sa Quiapo, no? Halimbawa mayroong nangyari na hindi maganda, kaya nagkagulo, no? Ayusin, malalaman yon. Malaman natin dahil nabalita natin, no? Huwag lang yung mga masaselan, no? Ibabalita natin doon, pupuntahan natin yun. Kaya, mayroong mga okasyon, mayroong mga ulama na darating doon, bibigyan ng mga workshop, bibigyan ng mga aral, para sa ganun ay marinig natin, at maintindihan natin, at pag naintindihan natin, may isagawa natin, ibabalita natin, ilalive natin yun. Dahil itong plano, ito yung gagawin natin, na mayroong mga ulama dyan, nakukunan natin ng video yan, pero hingi tayo ng permission sa kanila. Kasi dahil natin, mayroong mga private sila na dapat protektahan yung kanilang mga sarili, kaya hingi natin ng permission sila bago natin kunan sila ng mga video. Kaya rin kukunin lang natin dyan yung kaalaman.
yung kaalaman. Alam natin yung mga ulama ay malaking tiwala natin dahil napakadaming taon at araw at buwan bago yan na matuto talaga. Hindi kagaya natin. Siyempre, sa kanila tayo kumukuha ng kaalaman. Kaya saludo ko sa mga ulama natin na wag po tayong susuko. Kung ano man po binabati ko sa inyo, ay magsabot po dahil kayo po ang idolo namin. Kami po, dyan po kami kumukuha ng kaalaman sa inyo. Kaya mga kapatid, mga ustad, mga ulama, alhamdulillah, saludo po kami sa inyo. Sana suportahan kayo ng yung mga kababayan natin na may kakayahanan. Ang masuporta po namin, katulad namin ay mahihirap kami, mga dua. Kayo po ay bigyan ng kalakasan ng Allah at inyong pamilya. Alhamdulillah, mag-break muna tayo at sa isang impila na ito at tayo po ay magbabalik inshallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po, itong ating programa, Talakayan ng Islam. Magbabalita at sisenyo sa Filipino Views. At magbati po tayo dun na nanggagaling po to sa Taytay, no? Si Dato Moro. Barga, inshallah, at binabati po namin kayo at mabuhay po kayo dyan, no? At alhamdulillah, at alam po natin yung nangyari po dyan sa Taytay, no? Subhanallah, kami po ay minsan ay nakakover din doon at binisita po namin dati yung lugar nyo doon. Subhanallah, nakakalungkot. Subhanallah, mayroong mga mayayaman na talagang hindi asakalain natin ay gagawin nyo yun. Hindi na daw kay Sultan. Sultan, no? So ganyan, no? Tingnan natin ang kalagayan natin ng ating mga kapatiran doon. Alhamdulillah, kadir ng Allah, siguro nangyari nito, wag na natin sabihin dahil may issue po ito, no? At yun nga kababayan, ay gulo nyo man ng mga nangyayari sa mga kapatiran natin, yung mga, isan may mga kagulo, na mayroong mga lugar na kinakamkam ng mayaman na lugar at nanirahan na yung mga tao doon at kukunin na lang ito ng isang tao na mayroong daladalang papel. Subhanallah. Asan po ang katwiran doon? Nasaan po ang katwiran doon kung paalisin natin yung mga kapatiran o hindi mga Muslim? No, yung mga mayaman na minsan ay ang hangad nila ay paano lumago ang kanilang yaman, pero nakakasakit naman sila ng damdamin. Nakakasira sila ng pamilya, nakakasira sila ng mga lugar, nananahimik na yung mga lugar doon. Tapos bigla nang kakatok sa'yo, umalis ka dyan, amin na ito, subhanallah. Sa Islam, ay hindi po pwedeng gawin ng isang taong mayaman yun. Ang isang mayaman, lalo na mayroon siyang iman at mayroon siyang takot o takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala,
hindi niya po gagawin ito. Kung meron man siyang kayamanan at meron siyang malasakit sa kapwa niya, kapatid niya Muslim, no, meron siyang nakita na barong-barong na isang bahay na kapatid niya Muslim, siyempre, kung meron siyang kakayan, magbibigay siya ng materyales. Ano, trapal, brother, di ba? Sira ata ang iyong bubong. Kamusta ang iyong pamilya? Sabi mo, siyempre, interviewin mo siya. Ito, brother, kasi kami ng bagyo, no, tiis kami, brother. Mayroon doon mga pinagpalit natin na mga yero. Gusto mong kunin to, no? No? Alhamdulillah, mayroon ka ng award. Mayroon ka ng award na ingihat mo lang at ibinigay mo pa, no? Sasaksi yung mga natulungan mo at duduwa ka ng kapatid mo Muslim. Alhamdulillah, brother, sana bigyan ka pa ng kakalakasan, bigyan ka pa ng yaman ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mauubos. Kasi pag binigyan ka ng Allah ng kayamanan, no? Ay hindi mo na kaya itong ubusin. Kung ito'y nakalaan sa iyo. Pero kung meron kang kader na isang kahirapan na alas magtiyaga ka sa pagtatrabaho, magtiyaga ka sa pagtitinda, magsasidebook, pagpesto mo, pero kahit anong gawin mo, wala pa rin, doon pa rin. Ang kakaya mo lang, kumain araw-araw. 5 beses ang araw. Pero alhamdulillah. Kaya kabayan, kung ano meron tayo, ay tanggapin natin ito dahil ito na yung tadhana natin. Kaya ibang mga tao ay nagsisisi na, bakit ganito? Bakit nangyayari sa akin to na samantalang ay malakas naman ang aking panampalataya, malakas naman ang aking iman, bakit? Bakit kahit anong gawin ko pag susudyod, dumugo na yung ulo ko, yung nagkaramarka na yung mga tuhod ko, kakakadasal, pero wala pa rin mangyayari. Check natin yung mga niyat natin, check natin yung mga gawin. Sabi ko sa sarili ko, hindi po ako magaling. Ito pong sinasabi ko, ay mismo ay tinatamaan po yung sarili ko dahil nagsasalita ko, malapit po sa tenga ko, lahat ay tumatalbog po to sa puso ko. Hindi bibig sabihin na tinatamaan ko yung sarili ko po to. Pinapagalitan ko po, sinesermonan ko po yung sarili ko dahil hindi mo naman tayo perfecto na isang umat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pag tayo mahihingi ng kapatawaran, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapatawad dyan kahit na nga po yung mga kapatiran natin na hindi mga Muslim. Tingnan natin yung mga buhay nila. Tingnan natin sa Pilipinas na sino yung mga mayayaman dito na hindi mga Muslim. Bakit meron silang kayamanan nun? No? Basta sabihin natin mga Muslim, bakit yung mga Kristyan na to na andito na parang ito na yung paraiso na dahil nabanggit na nga po yan, di ba kababayan? Nabanggit na yan kapatid. Ang isang hindi manampalataya, ito na yung paraiso nila. Dahil binigay na sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng pangangailangan nila, pero sa kabilang buhay, wala na. Kaya ito sa ating kababayan, ito isang kulungan. Itong daigdig na ito, kulungan ng mga manampalataya. Kaya ngayon kulungin natin yung mga kababayan, yung mga nakakulong. Limit lang sila. Limit lang sila sa mga selda nila, na hindi naman sila makagala, hindi sila makapagsalita ng hindi maganda, hindi nila magawa yung gusto nila, ganun kababayan. Itong dunya, itong mundo na ito, kulungan ng mga manampalataya. Sino may mga manampalataya? Tayo mga Muslim. Mga Muslim na pinipigilan yung mga sa sarili na para hindi gumawa ng hindi maganda. Mga Muslim na nagsasabi ng mga kabutihan para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Muslim na kagaya natin na merong iman, merong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, punuin natin. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, isagawa natin ang lahat ng mga invest natin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa tao na pakita ko ni chairman para magaling ako magsalita para makalibre tayo dito sa pamasahe, makalibre sa kape, no? Alhamdulillah. Hindi. Ito'y para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala yung ginagawa nating kabutihan. Yung pananalitan nating kabayan, hindi po patama to sa mga kapatiran natin. Ito po'y para sa akin sarili at sa mga kapatiran natin na para naliligaw nila. Tingnan niyo kababayan. Ang nagsasalita ngayon kababayan, isang balik Islam. Ang nasa hirapan nyo, napapanood nyo ngayon na bumubuka ng la ilaha illallah, isang balik Islam kababayan. Bakit? Bakit ako nandito?
Samantala, napakasarap ng buhay namin na hindi pa kami mga Muslim. Pwede namin gawin. Pwede kami uminom. Pwede kami mambabae. Pwede kami mga lungya. Pwede kami lahat ng gawin namin. Dahil, ito, walang pipigil sa amin eh. Kahit yung mga magulang namin, hindi kami pipigilan. Proud pa nga ata eh. Pag ginawa namin yun eh. No? Pero isang Muslim tayo, binabago natin yun. Inaayos natin yun. Ano yun nawala sa amin, kababayan? No, nawala sa amin. Nang dati pa kami mga Christian, ano yun? Nawala sa amin. Yung pagbe-birthday, Valentine's, no? Pasko, bagong taon, mahal na araw, yung pagbisita sa mga kaibigan na umiinom. Ay, naku, kababayan, subhanallah. Ang daming nawala sa amin. Ang dami naming iniwan, pero kababayan, nakakalungkot. Tingnan niyo si Ustad Barcelon. Tingnan niyo yung isang live niya. Bakit sabi niya? Bakit yung ginawa? Iniwan namin, tapos kayong gumawa. Subhanallah. Subhanallah. Nakakalungkot, nakakakilabot. Tingnan natin, kababayan. Hindi naman po patama to, pero sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kababayan at lalo na sa mga kapatiran natin mga Muslim, hindi po namin kayo sinasaktan. Tingnan nyo, pinagpabawalan na kayo ng mga ulama, pinagbabawalan na kayo ng mga ustad, itigil nyo yung pagkanta, pagsayaw, no? Tapos kayong magagalit, ipopost nyo, ilalagay nyo ng X, o barala, dahil, bakit? Bakit kayo pinagsasabihan? Dahil para rin sa inyo. Bakit kayo minimamalasayan? Dahil isa kang Muslim. Bakit yun niya? Bakit yun niya? Walang pakialam si Ustad. Wala namang pakialam si Alim sa ginagawa mo, pero mayroon ka pang dinadala. Dinadala mo ang reyong Islam. Dinadala mo ang pangalan ng Islam. Dinadala mo si Abdul pangalan mo, o si Aziz, o si Fahad ang dinadala mong pangalan. Sa tono pa lang ng iyong pangalan, alam na isa kang Muslim. Sa hijab mo lang, sa abaya mo lang, alam na, palatandaan na isa kang Muslim. Tapos sasayaw-sayaw ka doon, subhanallah. Kakanta ka doon, subhanallah. Ipapakita mo sa mga tao yung kagandahan mo. Ipapakita mo sa mga tao yung ganda ng boses mo. Tapos pag mayroon nag-comment sa inyo na isang ustad, magagalit ka. No? Ibablock mo. Lalagyan mo ng X. Kaya nga kabayan, itong programa na ito, inano natin, huwag niyo pong sisihin yung programa na ito kung nakakapagsalita ng hindi maganda. Wag po tayo magano dun sa mga i-PM yung ano namin, yung pagalitan yung editor namin, yung chairman namin, no? I-PM niyo po kami sa sarili naming account, pahadhar din. I-PM niyo po kung mayroon ko nasaktan. Pero wag niyo po idamay itong istasyon na to dahil wala pong kinalaman to sa aming mga sinasabi. Sinasabi po namin to para gisingin po natin ang bawat isang Muslim. No, mayroon isang baling Islam na nagsasalita sa inyo, nagsasabi sa inyo, nagpapaalala sa inyo na itigil natin ang ginagawa. Kaya nga talakayan natin ang Islam. Dahil ang Islam, sakop dito lahat ng mga dapat pigilan. Sakop dito ang lahat ng mga dapat pag-aralan. Sakop dito ang lahat ng mga ang dapat mga gawin sa pamumuhay mo. Dahil kumpleto na yung Islam. Kumpleto na, bago pa. Wala pang mga tao dito ay kinumpleto to ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sasabihin, saan mo nakuha yan? Saan mo nakuha ang hadith yan? Bibigyan pa ng katibayan, bibigyan pa ng hahanapan ka pa ng hadith. Samantalang mayroon ng hadith na ibinigay ng mga ulama natin, hindi pa naniwala. Allahu Akbar, subhanallah, hindi pa naniwala. Kababayan, tingnan natin mga ulama natin. Binibigyan tayo ng aral. Sinasabihan tayo sa social media, itigil yan. Tapos sasabihin natin, magbigay ka nga ng hadith. No? Magbigay ka nga ng Quran. Sinabi ng Allah, sinabi ng Propeta Muhammad, bibigyan ka talaga ng hadith niyan. Pero hindi pinaniwalaan. Lalagyan pa ng X. Subhanallah. Kapatid, hindi naman tayo nakikialam, pero kailangan natin pigilan ng bawat sa sarili natin. Na itigil na
yung ginagawa sa social media na wala na sa Islam. Wala na sa Islam. Ay kami, tutulad na, kabayan, no? Kami nagdadawa. Nagpupunta kami sa mga palengke. Hindi to panunumbat, ha. Hindi sa mga nanonood dyan, hindi po to panunumbat. Nagdadawa na tayo ng kagandahan sa Islam. Tapos makikita natin yung mga kabayan tayong ginagawa. Sasabihin niya, ay birthday ko ngayon eh. Tapos sasabihin namin sa social media, alam nyo, bawal sa Islam ang birthday. Bawal sa Islam ang mga handog o mga bulaklak na may heart. Bawal yung mga Pasko. Bawal yung mga pagdidribang, subhanallah. Pero, no? Pero ang gagawin, ilalantad, happy birthday, happy new year. Pero kami nagsasalita doon sa mga palengke, sasabihin namin yon. At meron nakapanood. Meron nakapanood ng sinabi nyo. Bakit? Alam nyo, basic, naka-encounter na kami. Naka-encounter na po kami sa pagdadawa natin. Ako po hindi mas nakikita nyo po rin po ko sa pagdawa street. No? Nagdadawa street po tayo. Nagsasalita po tayo sa mga tao na yung kagandahan ng Islam. Alam nyo, kababayan, natutuwa kami na bilang isang balig Islam na ngayon lang daw sila nakarinig ng aral ng Islam dahil nasanay sila sa mga karilyo nila, sa mga relyo nila. Sila lang ang nagsasalita. No? Sila lang nagsasalita. Yung narinig nila ng Islam, iba to Iba tong aral na ito. Hindi yan tinuro ng mga pastor, ministro namin, pare namin. Sa inyo lang namin nalaman yung mga ganyan. No? Nagulat sila. Bakit sabi niya? Bakit nyo alam ang lahat ng mga history o mga kwento ng mga propeta? Mga Muslim naman kayo. Bakit tulad si Kristo? Bakit nyo kilala? Bakit si Maria? Bakit nyo kilala? Alam nyo yung history. Alam nyo yung kwento. Alam nyo kasi pinapaliwanagan natin ng magandang paliwanag sa kanila ay, no? Kaya pinapaliwanag natin, kasi sa Islam, ang lahat ng mga propeta, kami po ay lahat naniniwala dyan. Hindi po kami matatawag na isang Muslim pag hindi po kami naniwala sa lahat ng mga propeta. No, kay Abraham, kay Ibrahim, kay Jacob, no? Kay Moises, lalo yung sa propeta kay Jesus. Alam nyo kababayan, bilang isang Muslim, bilang isang dating Kristiyano, hindi man namin iniwan si Kristo, lalo't ito'y kinilala pa namin. At binigyan namin siya ng lugar, tamang lugar sa paniniwala ng mga Muslim. Dapat ito'y mabago nyo rin sa paniniwala nyo. Sinasabi na kami ay anti-Kristo. O tinaboy namin ito, hindi po namin ito itinaboy. Lalo't ito'y, mahal po namin siya ng lubos. Mahal po namin siya ng mga buong paniniwala na isa-isang propeta. Hindi po namin siya iniwan o pinagsantabi na bilang isang binaliwala. Hindi po namin siya ibinaba. O hindi na binigyan namin siya ng magandang karangalan. Dahil yun ang inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan ng karangalan ang lahat ng mga propeta. At hindi sila pwedeng sambahin. Yung mga propeta, alam natin, sila ay mayroong mga revelasyon na dumating galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinadala kay Anghel Gabriel. Kita natin, mayroon sila mga kakayahan. Pero bago nila gawin ito, ano sabi nila? Na sinasabi ng mga tao, sige nga, bigyan mo kami ng katibayan na ikaw isang propeta. No, tingnan natin si Kristo. Si Jesus, no? Anak ni Mariam, no? Na binigyan siya ng halimbawa ng mga tao, sige, kung ikaw ay sugo ng sinasabi mong Diyos na kumuha, pagbigyan mo kami ng katibayan, sabi niya, bigyan mo kami ng katibayan. Kumuha sila ng isang bangkay. Yung bangkay. Binuhay niya ito. Pero hindi pa rin naniwala. Ano sabi ng mga tao doon?
Siguro kayo nabuhay. Kasi kamamatay lang, hindi niya alam. Hindi natin alam. Ay baka yan ay isang kamamatay lang yan. Baka buhay pa yan. Baka buhay pa yan. Kumuha tayo ng ilang taon nang namatay. Naagnas na, subhanallah. Naagnas na. Ang ginawa na, kinuha nila ito. Ito, tingnan natin. Tingnan natin kung kaya niya po itong buhayin. Dahil matagal na. Matagal itong namatay. Kasi yung kinuha natin, bangkay, kamamatay lang to, bago lang to. Ito, tingnan natin. Yung isang matagal nang namatay, tingnan natin kung kaya niya itong buhayin. Subhanallah. Sa pamamagitan, sabi na nga, ni Isa alayhi wasalam o si Kristo, sa pamamagitan ng kakayahan at binigay sa akin ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito hindi nanggaling sa akin, nabuhay. Pinakita sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na binuhay ito ng Allah at doon lang pinadaan at iniling ito ng ating mahal na propeta na si Kristo, ni anak ni Maria. Pero kababayan, ang nangyari, hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin sila naniwala at pag pangtangkaan nila pang patayin to, subhanallah. Pinagtangkaan patayin. Dahil, hindi natin, na bawat isang tao, na hindi natin kayang paslangin ang isang tao, maliban lamang sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng ibang mga propeta. Hinamang at tinapagtangkaan nilang patayin, pero hindi sila nagtagumpay. Bagkus, ito'y inangat pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nanatili doon sa paraiso kasama ng mga anghel nandoon. No, kumakain, nagpapahinga, at muling babalik. Si Kristo, nandiyan po yun sa Quran, nababasa po natin yan, si Kristo ay babalik bilang isang umat o isang tao na isang Muslim at papalaganap niya ang aral ng Islam, no? Puputulin niya, papatayin niya yung mga baboy, yung mga kusnin, aalisin niya yan, no? Ipagbabawal niya ang mga pagsamba sa mga rebulto at papaalala niya pag mangangaral siya ng Islam dito sa ibabaw ng lupa. Yan, kababayan, isa sa mga aral ng Islam, no? So, yan sa mga aral ng Islam, ito'y bahagi ng ang talakay natin ng Islam. Ito po'y bahagi ng isa sa mga aral ng Islam. Para nang sa ganon ay yung mga bagong yakap sa Islam, katulad kababayan, yung mga bagong yakap sa Islam. No, kung gusto niyo po matuto, alam natin kababayan, alam natin, sorry, hindi man tayo magaling na isang balik Islam, o hindi man tayo nakapag-aral ng mga Arabic, no? Ito'y bilang isang balik Islam, malasakit, no, sa mga kapatiran natin na bago lang sa Islam. Na sumusubok na baguhin, alisin ang paniniwala niya sa kanyang sarili, alisin yung mga dating kinaugalian, ginagawa niya, ay, kapatid, nasa tama ka, nandito ka na. Gawin mo, subukan mo, sumama ka sa mga Muslim na makipagkwentuhan ka, makisama ka. Pero kung sasama ka doon sa mga dating mga kumpare, yayain ka, dahil wala ka pang iman, doon ka sasama ka, pakisama lang hanggang makuha ka niya na. Yan kasi yung utos na sinabi ng Propeta Muhammad na makisalo tayo sa mga kababayan, sa mga kapatiran natin Muslim, nang sa ganun lumakas yung iman natin. Kung doon pa rin tayo sa mga kainuman natin, sa mga kamag-anak natin na bibigyan ka ng sigarilyo, bibigyan ka ng inumin na alak, bibisita ka, may tagay ka, kapatid, iwasan. Sasabihin mo, pakisama lang, kapatid, hindi. Sa Islam, kababayan, kahit na isang patak na alak, o inumin mo, isang patak lang, meron tong kasalanan. Paano ba isang baso, isang bote yan, kapatid? Kung nahangad ka, na talagang sinasabi mo na, yung pagsyahada mo na, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, no? Ay pagsaksi na wala ibang Diyos na sasambahin maliban sa Allah, at ako'y sasaksi ang Propeta Muhammad huling sugo at alipin ng Allah, no? Ano natin to? Patunayan natin to na talaga yung pagsuko natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, iniwan na natin to. Dahil binigyan ka ng chance ng Allah subhanahu wa ta'ala na para magbago. Dahil yung mga tao na tayo, katulad na isang baliksang pinili niya, na meron siyang nakita sa atin na kabutihan, na kahit ito'y kapirangkot na
iman, paniniwala. Alam nyo kababayan, isa siguro sa chinek ko sa aking sarili kung bakit nagustuhan tayo ng Allah. Hindi man sabi natin nagustuhan tayo ng Allah, no? Dahil pinipilit ko ang sarili ko para magustuhan ng Allah. Hindi man natin na-check na nagustuhan ako ng Allah. Pinipilit ko magustuhan ako ng Allah. Isa sa ginagawa ko kung bakit na mayroon sa aking puso na kaya ako napasok sa Islam, na mayroon kasi na ito sa mantabi sa mga nanonood natin na hindi mga Muslim, na pag mayroon kaming lumang mga litrato ng mga santo, na mayroon kami mga imahe na mga naputol ang kamay, naputol yung ulo, ano ginagawa ko? Patuharin niyo ako mga kababayan, no? Tinatapon ko yan eh. Tinatapon ko eh. Kaya sabi sa akin ng lola ko eh, demonyo ka. Demonyo ko. Sabi ko, luma na yan eh. Palitan naman natin, marami naman nabibili dyan. Sabi sa akin, demonyo ka. Ha! Demonyo daw ako, subhanallah. Pero kababayan, mali talaga yung ginagawa ko na yan. Aminin natin, may mga bagong yakap sa Islam. Sabihin natin, itatapon natin sa basura, wag natin. Ayaan lang natin. Ayaan lang natin na nandun yun. Ayun na, nagbagong yakap tayo sa Islam. Sasabihin mo sa nanay mo, sa tatay mo, tay, alisin mo na yan. Nakatingin sa atin eh. Palitin mo na yan, luma na yan. Palitan mo yan, putol na ulo yan, tapon na sa basura. Sasaktan mo yung damdamin niya. Kaya sa Islam, hindi rin pwedeng manakit ng mga gulang natin tama sa sarili natin, magulang natin, yung tayo nakatira, sabihin natin luma yan. Dahil natutunan na natin to eh. Natutunan na natin to sa Islam, bawal yung mga ganun. Tapos pagbating mo sa bahay, na bago yakap ka, 1 buwan, 1 taon ka na, tayo mo, malakas na iman ko, malakas na yung panampalataya ko. Kasi sa bahay namin, ako ang siga doon dahil ako nagtatrabaho eh. Ako nagtatrabaho doon. Pagbawalan ko nga yung mga nanay at tatay ko, kapatid ko na tanggalin yung mga santo na yan. No? Dandahan natin pagsabihan. Bigyan natin sila ng magandang kaugalihan. Halimbawa dati tayong siga, pagdating mo sa bahay mo, tapon yung sapatos mo, tapon yung bag mo, kunin mo kuha mo kong tubig. Ganun ka, ganun tayo. Ganun din ako, sinasabi sa sarili ko eh. Kinukwento ko yung sarili ko. Ganun eh. Pag walang ulam, sardinas na naman. Chairman, dinas na naman, ano ba yan? Wala nang trabaho, nagreklamo pa. Subhanallah. No? Papakita mo ng kagandahan ng Islam. Yung dati nakikita mo yung sardinas, alhamdulillah, pwede na po yan kahit nasin. Sabi niya, ano yung alhamdulillah? Paliwanag mo ngayon yun. No? Paliwanag mo ngayon. Nagdasal ka. Pwede ba magdasal mo, bigyan niyo ako ng isang lugar dito? Ano yung pagdadasal? Paliwanag mo yun. No? Paliwanag mo. Bakit kayo nagsusujud, tuwad dyan, no? Paliwanag mo yun. No? Paliwanag mo yun. Sasabi niya, ganyan pala ang Islam. Kasi yung paniniwala na nila, kahit na ako'y matanda, sabi ng magulang, napapanood ko sa TV, no? Nakikinig ko sa radyo. At narinig ko sa mga kabibayan, no? Na mga ganyan mga Muslim, mga terorista. Hindi, paliwanag mo ngayon yun. Ipaliwanag mo yun, ito ang kagandahan ng Islam. Dahil pag hindi namin ginawa, 5 beses sa isang araw, hindi kami matatawag na Islam. Para rin kaming Kristiyano. Ang pagitan ng Kristyan at Muslim, yung pag-iwan ng sala. No, yung dati, naiwan natin na, pagdating, tapon ng medyas, tapon ng sapatos, tapon ng jacket, tapon ng mga bagay na yan. No, pagdating mo, pagbawalan mo yun, unti-unti lang kapatid. Tingnan natin yung isang mga narinig natin mga kwento. Isang Amerikano na nag-Muslim. Narinig niya at napag-aralan niya dahil malakas na ang iman niya dahil sa pakikinig niya sa mga ulama. Ayan nyo, sabi ng isang ulama, bawal ang TV, bawal ang mga sounds. Pagdating niyo doon, sinira niya yung mga TV. Oh. Sinira niya yung mga gadget, mga ano. Ay, nagalit. Nagalit yung pamilya. Ayan, parang kinuwento niya ikinuwento niya sa isang ulama nagturo sa kanya. Bakit yun? Parang galit sa akin ng pamilya ko. Bakit? Anong ginawa mo? Di ba kasi yung natutunan ko, bawal yung mga ganyan-ganyan. Kasi scrap. Pagsayang ng oras, pagtututok doon. No? Ang ginawa ko, binasag ko, wag, unti-untiin mo. Unti-untiin mong sabihan. Wag ka agad gagawa ng ganong, no? Unti-unti mong ipakita ang kagandahan ng Islam. Yung binago niya ito, yung kagandahan ng Islam, yung pamilya niya, naging Muslim na. Subhanallah. Dahil ang Islam ay
Hindi naman to sa pilitan na wag nakita, kunin mo to, kaya isang paninda, kunin mo to. 'Di ba? Bilhin mo ito. Maganda ito. No, sabi yung maganda ito, sabi nito yung Islam maganda. Maganda talaga eh. At kakati, alam mo, dito ka, magsimba ka diyan. No? Turuan natin siya kung talaga tos puso niya, meron sa talagang interest na talaga gusto niya matuto, turuan natin. Kasi minsan, matawarin na tayo, bilang siya ay nagbabalik Islam lang, ay meron lang pang kailangan. Makikita mo lang doon sa mosque, pag merong ingin ng tulong. Pag nakita mo, punta ka sa mosque, masakit ang tuhod ko eh. Pero nakikita mo doon, ikot ng ikot, lako tayo din. No? Ito isang isang talakay lang ang programang ito ay inaano natin sa Islam. Itong talakay natin, no. Tara, wag masaktan. At wag niyo rin idamay itong istasyon na CCN News na dahil nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Wag niyo idamay. Kung meron mang galit o meron hindi maganda, sa akin po kayo mag-PM. No? Wag po sa istasyon na yung istasyon na yun, masakit yung magsalita yan, no? Ito po kasi hindi lang po sa mga Christian, hindi lang po sa mga Muslim, pangkalahatan to. Kaya nga kami nag-i-invite kami na iba't ibang reliyon dito para sa ganun, no? Para sa ganun ay kung gusto may mga pastor, ministro dito kahit na iglesia, no? Tanggap 'yan ng ating chairman. Tanggap 'yon ng ating organizer dito. Na lahat po dito ay pwede, lahat dito. Kung gusto niyo may magkaroon ng schedule, i-PM niyo po yung aming chairman. Andiyan yung page, andiyan yung Facebook. Kung gusto niyo kumuha ng detalye, kung di siya makontak, PM niyo ako at sasabihin ko kay chairman, may nag-PM, gusto kumuha ng programa, no? Lalo na, kababayan, ito yung pagkakataon, no? Sa mga kapatiran natin nagdadawa, subhanallah. Yung mga kapatiran natin nagdadawa na gusto magpa-schedule dito. Ang talakay para sa Islam, schedule na kayo rito. O PM niyo po yung aming presidente rito, si chairman, no? Kung anong gagawin, no? Kung paano kayo maki-schedule. Siyempre, kababayan, kapatid, alam nyo, gusto nyo ba makita yung, siyempre, pwede ba yun? Ipakita natin yung ID natin, no? Ipakita nyo, napakaganda ng ID na ibinigay sa atin. Alam mo, nagdadawa ka. Okay, nagre-rescue ka ng patay. Ako rin po, tayo po ay nagre-rescue din, sumasama rin po ganyan. Lalo na, nagta-travel tayo na kailangan natin mamadali. Alam natin yung kapatiran natin kailangan na makuha doon sa ospital. Kasi pinag-aagawan po yan. Pinag-aagawan po yan ng mga puninary. Allahu Akbar, subhanallah. Pag hindi yan kagad nakuha, nakikita mo doon, binalatan ba yun? Hindi. Imbalsa mo. Kaya, kailangan natin mamadali. Ito yung ID na pinaano natin. Nakita niyo po sa live? Yung ID na pwede po kayo mag-inquire dito, no? Mag-inquire po kayo dito sa News, no? Kung kayo pa gusto niyo po magpa-member, no? Ito, nakita niyo po 'yan. Kita niyo po yung ID na ito. Napakaganda dahil kung meron kayong sasakyan, yung plaka ng inyong sasakyan ay meron din parang chairman, merong exemption, no? Meron kang excuse. Kaya MMDA, may mga dyan, ipakita mo. Kasi namamadali po ko Kasi kailangan ko ng rescue. No? Kailangan ko ng rescue. Pero, papakita mo, isa po kong media. Subhanallah. Biro mo, kapatid. Dati, ang mga Muslim iniiwasan. Ito iniiwasan. Lalo na pag sinabing, ang pangalan mo, Abdul. Pag sinabing, Abdul, matapang, di ba? Tingnan natin. Ang binigay kang kalayaan sa atin ng Allah, lalo ngayon kabayan, dumami na ang nagdadawa. Dumami na ang nagmamalasakit. Binigyan na tayo ng mabilis na rescue, mabilis na aksyon. Binigyan tayo ng mga kakayahan ngayon, no? Meron tayong papakita na andito tayo, no? Katibay na ikaw ay isang legit na hindi ka tinatawag na terorista, no? No? Meron tayong ID. Meron na tayong pagkakilalanan, no?
Hindi na dati na tayo iiwasan pag nakakita ng isang Muslim. Ay, Muslim yan kasi alam pala tandaan ng isang Muslim. Mayroong balbas. Mayroong sombrero sa ulo. Oh, yan, nakikita. Ito, yan. Ako wala po. Isa na, naulog po ata kanina eh. Ito, palatandaan, no? Ayan, no? Palatandaan. Subhanallah kasi nahulog kanina sa helmet ko. Subhanallah. Hindi pumalis sa akin. Ito, mayroon sa ulo. Diba? Kilala ka na isang Muslim. Kasi na-encounter ko na rin na naiwanan ko yung ID ko, naiwanan ko yung lisensya ko. ID lang na nakita. Muslim kasi. Alhamdulillah. Alam nyo, kababayan, lalo na yung mga kapatid natin na, ito, sayang, naghinayang ako sa mga, ito, hindi, alam ko po, hindi na po eleksyon ngayon, pero naghinayang ako sa mga kababayan natin na, yung mga Muslim na tumakbo sa mga, sa eleksyon na, hindi man lang binigyan ng pagkakataon. Dahil maganda yung plataforma nila eh. Tungkol sa dawa, tulad na yung nakita natin yung video, yung nagbigay ng relief. Alam nyo kababayan, isa po yung congressman, Parteles, anak Mindanao ata yan o anak Pawis. No? Ay mga Muslim yung napakaganda po ng aminihiti nila. Napakaganda po ng gusto nila sa ating mga Muslim. Kung wala mo mga ganun kabayan, makakuha ba tayo ng relief doon? Lapit tayo kung mayroon napakaraming papeles dahil meron na tayong boses. Meron na tayong hindi lang. What's up, brother? Assalamualaikum. Yan, no? Napakagandang ginagawa nila dahil meron tayong boses doon, no? Pag nag-request doon, pipirmahan nila, i-request doon. Yan, nakakuha kagad tayo ng 500 pieces na mga relief para sa mga kababayan natin, mga Muslim, doon sa Marikina, Tumana. Alhamdulillah. Hanggang dito lang po siguro ang aking panalita. Una sa lahat, ako'y magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ako'y binigyan ng pagkakataon. Pero umihingi po ako ng kapatawaran. Kung ako po ay nakapagsabi ng hindi maganda, hindi niyo nagustuhan, ako po ay humingi ng kapatawaran sa inyo. Higit sa lahat, kung hindi maganda ito, ay huwag niyo po idamay itong istasyon namin. Huwag po ako niyo lang pong pagalitan nyo, ay comment nyo, i-chat nyo po ako, no? Dahil tao din tayo, pero maganda naman itong natin. Wala po tayong edusyon dito para bagitin ng pangalan o siraan iba-ibang reliyon. Dahil ito ay ito po ay para sa lahat. Para sa lahat po itong istasyon na to, no? Para sa lahat po 'yan. Hindi lang po Muslim, hindi lang po sa Christian, lalong-lalo na kung gusto magpa-schedule ng mga pagdadawa, pag-live dito, no? Alam natin ngayon ano na ngayon napaka-high-tech na. Marami na pwede nating kunan ng kaalaman. Pwede tayo mag-live kung umuulan, punta tayo dito sa studio na to. Inshallah. Hanggang dito lang po. Muli po sa aking pili nito na CCN News sa Filipino Views. Mula po, ako po si Fahad Harden. Nagpapabot sa inyo ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qina dawana astagfirullah walhamdulillah rabbil alamin. Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino Views Channel TV 83.